mahalagang talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid sa daigdig o lalong-lalo na Kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating agawain. Dumating na po tayo sa sandali ng ating pananambahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya narapat po na ihanda natin ang ating mga sarili upang atin na pong masimulan ang pambungad na bahagi ng ating kampanin
ang mga pag-awit na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa ating Panginoon. Ihanda po natin ang awit na pinamagatang Dangal ng Lahi, page 26. page 56, IDD lang. Bigyan ka na isang mayaman. Ito and itiyak Tuhan ng katwira at katotohanan. Kaming kaligtasan, hindi natin kami Jesus. Ingatan natin hanggang
mahalin ko, ibigin mong lubos. Mahalin mo sa iyong ibig, isa-isip sa bawat sandali. Ang halaman ng putay okay, ligtas sa higaling. Nakinig ang totohanan, si Kristo'y tulong ang ilang buhay. Dati siya pinagagalingan, maligtas ang buhay. Mahal mo tayong ibig, isa-isip sa bawat sandali. Ang aral niya sa pusa'y lupit, ligtas sa higaling. Page 136 ang ating po susunod na awit. Dugong Dumana. Pag-ibig mo ay walang katulad na iyong inialay sa bayan mong liyan. Buhay mo'y nasadla sa dusang bagawan, katumbas ng dugo sa lupa'y dumana. Malilimutan pa ba kaya ang dahilan ng aming paglaya? Upang gunitain ang lahat ng mabuti mong gawa. Dahil sa'yo kami naririto, nagpapasalamat sa araw na ito, na dinakila ang iyong pangalan. O Jesus na anak ng Ama, may lalang. Malilimutan pa ba kaya ang dahilan
Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Ating po gamatin ang presensya ng ating Panginoon. Iukod po natin ang ating mga upo. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabulahan pong mga alipin. Sama-sama po nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Pagkamat hindi po natitiklo ang aming mga tuhod, ay na ngayon Papa naman ang aming mga puso, kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin nang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon ng marami sa napakaraming mga bagay ng buhay na ito na walang sawang iyong ibinigay. Ang aming lakas at pagkatao, ang aming pag-iisip, ang aming mga pamumuhay sa pang-araw-araw ng aming mga kalagayan. Ano pat sa lahat ng oras at sandali ng aming mga buhay at ikinabuhay, ay nariyan ka upang kami ay kandilihin ng kanang kamay ng iyong pagkapala, upang kami ay ingatan ng iyong dakilang pagmamahal. Dakilang Ama, ang higit sa lahat na di po namin malimot, ipagpasalamat at amin pong alalahanin at kilalanin na isang malaking utang na loob, ang katotohanang pinapagliwanag mo po sa mata ng aming mga puso. Nakilala ka namin na ikaw ang isang Diyos na manalalang at lumikha ng langit at ng lupa, na sa pamamagitan ng iyong banal na pagtawag na itinawag sa kabila po ng aming mga kalagayan at mga kapintasan, ay pinili mo po kami hindi dahil sa kami ay kami, o dahil sa ito ay naging aming atikain at hangarin, kundi naganap ang bagay na ito dahil sa iyong dakilang habag at awa sa bawat isa sa amin, sa malayong bansa, sa mahabang panahon ng aming paghihintay ay dumating sa bansang ito, sa dakong ito, ang dakilang liwanag ng iyong mga aral. Sa pamagitan ng iyong mga kinakasangkapang mga mangaral na siyang pangunahing tinuruan mo ng daan na iyong itinuro sa kanilang kalagayan, na naging daan naman para kami ay matuto ng iyong mga katotohanan. Dakilang Ama, wala po kaming maaaring ibayan o itumbas sa iyong mga kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin, kundi maliban na lamang po ang sa ganito mga kaparaanan, na sa tuwing dumarating ang oras ng aming pananambahan, ay magsama-sama po kaming iyong mga anak, mabuklod ang aming mga puso't damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo. Upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsama-samahan namin purihin at dakilain, parangalan ka namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, narito po ang bawat isa sa amin. Ang aming buhay at pagkatao ay di po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Mga abang alipin po kaming nilikha mong mahihina at marupok sa gana ng aming mga sarili, na dingat na rin ay nagkakasala at nagkakamali na mga bagay ng buhay na napasdan mo po sa bawat isa sa amin, na ito po ay mga kapintasan at mga pagkukulang. Kung kami may nagkasala laban sa iyo, ay hindi po namin hangad o adikain o sadyain na lapastanganin ng dakilang kamahalan ng iyong pangalan, kundi ang mga bagay na ito'y nagawa lamang po namin dahil po sa aming mga karupukan at kabiglaanan. Kung kaya't nakikiusap kami, dakilang Ama, na upang sa oras pong ito ng aming paglapit sa iyo, ay maging mga alipin po kami na mga karapat-dapat at katanggap-tanggap na sumbitla ng iyong maluwalhating pangalan. Nawa po ay paminsanan mong igawad sa bawat iya sa amin ng iyong banal na pagkapala, sa kalilinis at sa pagkapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Amen. Dakilang Ama, tulungan mo po ang punong lingkod, kapatid na Ruel B. Santiago. Tulungan mo po ang lahat ng kanya makatulong sa gawain. Tulungan mo po ang mga pinuno at leader sa mga dako ng aming mga kapatid sa kanilang bayan at lugar. Pahintulot mo po, Panginoon, na maghari sa bawat iya sa amin ng dalisay na pagmamahalan at pag-iibigang magkakapatid. Ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, na siyang tali ng pagkakaisa, ay manatili sa puso ng iyong mga anak.
upang kung magkagayon, sa panguna ng aming mga pinuno, at sa magitan ng pagpatnubay nila sa kanilang mga nasasakupan, ang bawat iya sa amin, sa panahon ng pagkasangkapan po sa amin ay masaysay, na may buong linis at katapatan, na may buong karangalan at kahusayan. Hindi lang namin marinig, kundi magkaroon ng pitak sa aming mga puso, nalilinis ng aming mga budhing nagkakasala, na magbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, na matuturo sa amin ng lahat ng mga bagay na nagmumula sa Espiritu Santo na iyong ipinangako. Makita mo po ang iyong bayan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan. Isang bayang iyong sariling pag-aari sa lahat ng mabubuting gawa na nagwawagayway ng dakilang katotohanan na siyang dahilan ng pagkahirang at pagkatawag mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na buhay na pag-asa at tagapagligtas sa bawat sumasampalataya. Nabubuhay po kami sa daigdig na batbat ng kaguluhan at ng mga pagkalito at ng daya at ng kasalanan at ng kasamaan. Sa amin pong abang kalagayan ay tunay na wala po kaming magagawa o hindi po kami aalayan ng iyong banal na pagkapala. Igawad po sa amin ng lakas ng kalooban na nagmumula sa iyo. Ang mga katalinuhan na kami ay lumayo sa lahat ng kasamaan, na mabuhay kami sa pananampalataya, na madalisay kaming palagi ng gintungbutin ng iyong mga salita, upang kami naman ay iyong mga anak, sa panahong mapanganib, sa panahong na nagahari ang kasamaan sa buong daigdig, ay mga alipin naman po kami na nabubuhay, na tahimik at payapa, kasama ng aming buong sangbahayan at ng aming mga kapatid na nagkakaisa na sa lahat ng panahon. Ay patuloy naming napagsumikapan ang makarating sa dakilang kaluwalhatian ng pagkahirang mo sa bawat isa sa amin. Ang makarating kami sa sakdal na paglilingkod na siyang hinahanap mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po, dakilang Ama, ang lahat ng iyong mga alipin na nagtataglay ng mabigat na karamdaman. Mula po kay kapatid na Luciminda Santiago, kapatid na Junior Santiago, kapatid na Loyola Mangguba, lahat ng mga manggagawa may kaedaran na sa buhay, mga kapatid sa kanilang dako, ng mga kapansanan at mga karamdaman kanilang daladala sa pagkakataon pong ito. Ikaw ang dakilang manggagamot, nahihipo ng aming mga karamdaman, na magpapagaling ng aming mga karamdamang tinataglay, nalilinis ng aming mga kasalanan. Dakilang Ama, manatilihin mo po sa amin ang kanang kamay ng iyong pagkapala. Hindi sa ikaw ay aming pinag-uutusan, kundi kami naman ay nakikiusap na may pagsusumamo na hindi lamang sa aming sarili, kundi ang bawat panahon na amin pong gugugulin sa daigdig na ito, na aming mga pananatilihan ay magamit naman namin. Sa tuwing dumarating ang ganitong panahon at pagkakataon, ay taglay namin ang kagalakan sa aming mga puso, ang kasiglahan ng aming mga pag-awit, ang aming lupang katawan ay taglay ang kalakasang maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu, upang kami naman sa aming pagkasama-sama na iyong mga anak ay patuloy na nasisiyahan, patuloy na paglilingkod, na may buong katapatan hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Maasa kami, Panginoon, sa oras po ito, dinidinig po ang aming mga pag-uusap. Alalahayin mo po ang lahat ng iyong mga alipin na nasa malayong lupain, sa bayong dagat, sa bansa na kanilang kinaroroonan, sa mga paglalakbay, sa mahabang paglalakbay nila sa iba't ibang dako, sa kapatagan at maging sa karagatan, na ikaw ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ngunit nakiusap kami, Panginoon, na bahaginan mo na rin po sila ng iyong mga pagkapala. Ang iyong mga anak sa bawat dako, sa bawat tahanan, ay paghariin mo po ang pagsusunuran. At ang aming mga anak ay mapalaki na lebal na natakot sa liwanag ng iyong mga anak, upang kumagagayo saan man kami naroon. Sa lahat ng panahon ng aming mga buhay, ay nabubuklod kami ng isang pag-ibig at pananampalataya, na kami magpapatuloy anuman ang aming kaharapin, anuman ang sitwasyon ng aming kalagayan. Ikaw lamang ang Diyos na aming paglilingkuran at pakamamahalin habang kami nabubuhay. Umaasa kami, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon at pagliligtas ay gagawad po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng aming mga kapatid. At sa oras na ito ng aming pag-aaral ay patuloy mo kaming tulungan at umaasa po kaming lubos
na dinidinig po ang aming mga pamanhik ang lahat ng hinihiling po namin. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin. Sa mga sandali pong ito, ang pagsandiwa po ng ating pagkasama-samahan, ang IDB, ang dalagang malinis na kasal kay Kristo ayon sa Biblia. Ano ang bagay na malinis ay ikinararangal? Ano ang bagay na malinis ay kasarap masdan? Ano ang bagay na malinis ay kapuri-puri, kalugod-lugod, at kasiyasiyang tingnan, sapagkat siya ay isang malinis. Mga kapatid, ang Iglesia ng Diyos na buhay, o ang mga kaanib sa pagkasama-samang ito, ang tinutukoy po ng ating pag-aaral ayon sa Biblia, ang tinatawag na dalagang malinis na kasal kay Kristo ayon sa Biblia. Pumasok po ang salitang kasal, sapagkat ang ibig sabihin po ng kasal ay merong ugnayan na sagrado. May ugnayan na banal na pinagkasunduan ng dalawang panig. Ngunit, ang tinatawag po na kasal ay nagiging marangal, nagiging kapuri-puri kung ito po ay dumaan sa proseso ng kalinisan. Kaya ay po sa pag-aaral, ang Iglesia ng sa buhay ang dalagang malinis. Sa kategorikal na pagpapakilala ng kasulatan sa IDB, ano-ano ang pangalang naglalarawan sa na itinatawag dito po sa aklat ng Daniel 9 at ang talata po ay 19. Pakinggan po natin at ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang mga tao ng Diyos, tinatawag na God's nation, tinatawag na bayan ng Diyos. At ang mga tao po ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan, alang-alang sa kanyang sarili, yan po ang dumaan sa proseso ng mahalaga at sagrado at banal na pakikipag-ugnayan o pakikipagkasundo kay Kristo. Mga kapatid, sa Tito 2, talatang 14 ay ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid, at atin pong pakinggan. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ayon po sa Biblia, ang IDB, ang bayang masikap sa mabubuting gawa na maging kanyang sariling pag-aari. Bakit po? Sapagkat ang bayan ng Diyos o bahay ng Diyos ang tinubos. Ano po ang ibig sabihin ng salitang tinubos? Mga kapatid, binili. Gumamit po ng mahalagang kasangkapan para siya'y maging kanyang pag-aari. Hindi mo pwedeng ariin ang isang bagay nang wala kang puhunan. Sabi nga ng nakilala ko, abogado, Mr. Santiago, hindi makukuha sa laway lang yan. Hindi makukuha sa laway lang. Hindi makukuha sa simpleng usapan lang. Kinakailangan po'y merong kang isacrifice. Merong kapalit sa alinmang mahalagang bagay, sa alinmang marangal na bagay, sa alinmang katangi-tanging bagay na nais mong gawin. Kinakailangan mo po na magsakripisyo para maging iyo, para maging iyong sariling pag-aari. Ayon po sa Diyos, yung kanyang sariling pag-aari, tinubos. At sino po ang tinubos? Na naging bayan ng Diyos na kanyang sariling pag-aari, na kung saan ang iglesia po ng Diyos na buhay o bahay ng Diyos, ayon po sa ating narinig,
ay bayang masikap. Saan po nagsisikap? Sa lahat ng mabuting gawa. At alin po ba yung mabuting gawa? Sapagkat ang tao po ay naglanais ng mabuting gawa. May ibang talata ng Biblia, iwawalat yung ang karunungan ng marurunong at kabaitan ng mabait. Hindi ba ang marurunong ay meron ding sariling gawa? Hindi ba ang mga mabait ay naglilimos din sa mahihirap? Nagpapamudmod ng kanilang salapi. Sabi nga ni presidential aspirant Manny Pacquiao, Ayuda Challenge. Kanya po tinatawagan ng mga presidential candidate na magkaroon ng Ayuda Challenge. What is Ayuda Challenge? Ayuda, tulong, damay, mabuting gawa. Isang paglilimos. Pero ang sabi ng Biblia, iwawalat ko ang karunong marunong, sasawala ko ang kabaitan ng mabait. Bakit po isiniwala ng Diyos ang karunungan ng marunong at ang kabaitan ng mabait? Sapagkat hindi po siya nakabilang saan? Sa bayang masikap. Meron pong dako na doon tinatawag ang tao. Meron dako na doon inilalagay ng Diyos para kanyang maging sariling pag-aari. Mga kapatid, sariling pag-aari ng Diyos. Paano po tayo sumampalataya na sa bilang na 104 milyong Pilipino dito sa bansang Pilipinas, sa mga pulo ng dagat na ating kinaroroonan, dito lang sa bansang ating kinaroroonan, ay naniwala tayo at sumampalataya tayo at nanalig tayo na ako, ikaw at tayong lahat na sa pagsasama-samang ito'y nakatitiyak at nakasisiguro na ikaw ay pag-aaring sarili ng Diyos na kasama o kabilang sa bayang masikap. Yan ang challenge. Hindi po ang ayuda challenge. Yan ang religious challenge. Sa isang nagre-relihiyon, alin po yun? Yung tinatawag po na buong katunayan. Buong katunayang pinatotohanan. Madali pong magsalita. Madali pong mag-claim na ligtas tayo. Madali pong sabihin, love of God. Madali pong sabihin na naglilingkod tayo sa Diyos. Madali pong sabihin na ako'y gumagawa ng mabuti, sinusunod ko ang lahat ng kanyang mga utos. Pero ang tanong, nakatugon ka ba sa sinasabi ng Biblia, pag-aaring sarili ng Diyos dahil sa nakabilang ka sa natubos? Mga kapatid, dahil po dito ay huwag po nating kailimutan. Huwag po nating isasawala sa ating isipan na merong bayan na pag-aaring sarili ng Diyos na ayon po sa Propeta Daniel, tinatawag saan? Tinatawag sa kanyang pangalan. Makatwid, sa religious challenge, ano ba pangalan ng iyong samahan? Iglesia Verdadera, Iglesia Adventista. Pag-aari ba ng Diyos yun? Pangalan ba ng Diyos ang nakalagay sa iglesia yan? Ano ba ang pangalan? Iglesia Jehovah o Iglesia Baptista Independiente. Pangalan ba ng Diyos ang nakalagay sa iglesia ngayon? Makatuwid, ang isa po sa requirement na pagkakakilanlan na ang isang bayan ay pag-aari ng Diyos, number 1, tinatawag sa kanyang pangalan. Tanong, sa pagsasama-sama pong ito, tinatawag na unang challenge sa requirement ng pagiging bayan ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Diyos, tayo po ba dito sa bansang Pilipinas ay nakatugon? Sa ating pagsasama-sama, ang ating iglesia, kinauugnayan ay tinatawag sa pangalan ng Diyos? Basahin po natin. Unang Timoteo 3 at ang talata po ay 15, atin pong pakinggan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao
meron po yung mga tao. Ano yung mga taong yun? Mga tao na kinakailangan po na maging pag-aaring sarili ng Diyos. Ang mga tao na anong gagawin? Na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang unang tanong, ang atin po bang pinagsasama-samahang iglesia ay nakatugon sa pangangailangang dapat mapangalan sa pangalan ng Diyos? Ang iglesia ang ating kinaugnayan, sumagot po ang Biblia. Church of the Living God, iglesia ng Diyos na buhay. Makatuwid, check. Nakatugon ka. Ngayon, kung ikaw ay nakatugon sa pangalang iyong kinaugnayan, nakasisiguro ka ba na pag-aari ka nga ng Diyos? Dahil lang sa tinanggap mo at pininiwalaan mo, ikaw ay iglesia ng Diyos na buhay? Hindi ba? Sapagkat bahagi po ng requirement na nakasulat sa aklat ng unang Timoteo 3:15, ipinauunawa ni Apostol Pablo na ang mga kaalib sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay ay merong dapat na ugaliin. Ano po yung uugaliin? Ang mabubuting gawa. Mabubuting gawa ng bayang masikap. Kaya mga kapatid, ano po ang kaugnayan ng bagay na ito sa ating paksa? IDB, dalagang malinis, kasal kay Kristo. Una, naunawaan po nating pag-aari ka ng Diyos. Ikalawa, nang ikaw ay maging pag-aaring sarili ng Diyos, ikaw ay iniugnay niya sa kanyang anak. Sa pamagitan ng tinatawag na dakilang kasal. It's a great wedding. Uso po ang kasal ngayon Nag-asawa na raw po si Derek Ramsey Nadinig ko doon sa social media. Nag-asawa na raw. At saka sino ba yung mga nag-asawa ng linggo nito? Nagpakasal si Bong Revilla sa Cavite. Sa sila, malamig dun sa Revilla Farm. Kung tawagin po wedding of the political forces. Sapagkat si BBM at si Sara Duterte ay naging ninong sa kasalang Marangan. Hindi yung kinasal lang na pag-ukulan ng tao, kundi yung media blitz na talagang nagkasundo sila. Kung tawagin nga ni Amy Marcos ay wedding in heaven. Natawag po nila na kasalan sa langit. Kasalan daw sa langit noong araw. Bakit? Made in heaven. Sa makatuwid ay gaganda ang buhay daw ng tao sapagkat nagsama ang siguradong panalo na. Sapagkat merong solid north at merong solid south. Wedding forces ng mga naginanap sa Cavite noong sa araw. Kasal din po yun. Pero sa Biblia po, marami mga kasalang ginagawa ang tao sa mga bagay ng buhay na ito. Sa larangan po ng relihiyon. Sapagkat ang ibig sabihin po ng kasal, meron kayong kasunduan at meron kang ibibigay. At meron kang tatanggapin. Kung tawagin po ng iba'y unconditional unconditional love. Unconditional pag-ibig na dalisan. Ang ginawa po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang kaugnayan ng IDB sa harap ng Diyos. Ikalawang Korinto 11, ang talata po ay 2. Ganito ang nakasulat at ating pakinggan. Sapagkat ako'y naninibog tungkol sa inyo ng panibuhong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Dalagang malinis. Meron tayong awit na dagal ng lahi. Dalagang malinis. Sa English, pure virgin. Pag sinabing pure virgin, talagang hindi po pure at virgin, nakagagamot. Di ba? May gamot na raw sa vaccine ngayon. Ang sabi ng DOST, napakainan na gamot yan sa mga may sakit sa COVID. Natuklasan na po yan at nagkakaroon ng clinical trial, yung tinatawag na virgin coconut oil.
Virgin din. Dalisay ang pagka-coconut niya. Kaya marami pong salitang virgin. Kaya itong dalagang malinis ay sa pure virgin. Bakit po pure? Sapagkat dinalisay sa pamagitan ng mabuting gawa. Malinis sapagkat tumanggap ng salita. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kayo malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo aking sinabi. Kung kayo magbabalik loob sa Diyos, kung kayo po ay hihingi ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan, kung kayo lalapit sa Kanya, kung matuto kayong magsigawan ng mabuti, sabi po ng banal na kasulatan, ganito, matuto kayong magsigawan ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ng ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging matupulang gaya ng matingkad na pulay, magiging parang balahibo ng tupa kung kayong magkusa at magmasunurin. Magsisikain kayo ng buti ng lupain. Ano po ang ibig sabihin? Lilinis po tayo sapagkat lumapit tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang salita ay tayo po'y nilinis, dinalisay. Sapagkat ang mabuting gawa ay magagawa ng tao based sa kanyang ugali. Kaya kung ako ikay hindi magtagal, if I am taught along that thou mayest know how to behave. Nung araw po, sabi ng nanay ko, basta't anak ka, kahit hindi ka maono, ang maisabit lang sa iyo na yung karangalan, most behave. Meron ba gano'n, most behave. Yung ugali, okay na ikayo. Sapagkat ang behavior o ang iyong ugali ang magdadala sa iyo sa mabuting bagay. Pero kung ang iyong ugali, bumagsak, mga kapatid, nasa IDB ka, pero hindi ka member ng sinasabi ng Biblia na malinis. Kaya paano po lilinis? Sa magitan ng ating ugali. Ano yung ating ugali? Yan ang ating gawi, kilos, at pananaw. Sa mga bagay na ating iniisip. Sa mga bagay na ating sinasalita. At sa mga bagay na ating ginagawa. Ito po ba'y nakabatay sa katwiran ng Diyos? Kaya ang sabi po ng Biblia, pinapag-asawa sa isa tayo, kasal kay Kristo, kasal kay Kristo. Mga kapatid, kaya kinakailangan po na umiwas tayo na matulad sa isang patuto. Kung masira po ang what is patutot? It's a prostitute. Unang Korinto 6:15 hanggang 16, ganito po ang nakasulat at ating pakinggan. 6:15 hanggang 16 na aklat ng unang Korinto. Hindi ba ninyo naalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo naalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinabi niya ang dalaway magiging isang laman. Huwag matulad sa isang patutot. Ang isang patutot, babaeng taksil. Nagtaksil sa kanyang asawa. Jeremias 6:18, siya ay nakasuhan ng kasong pakikiapid. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Ito pong pakikiapid na tinutukoy dito, natatakasan, ay pakikiapid sa laman at sa espiritu. Paano po nagagawa ng isang tao ang pakikiapid sa espiritu? Meron ka ng Diyos na buhay, meron ka pang Diyos na patay. Nakiapid sa espiritu. Sino ba ang Diyos na buhay mo? Yung isang Diyos. Bakit nag-uugali katoliko ka pa? Nasa Diyos na patay ka pa. Di nakikiapid ka sa espiritu. Pag sinabi po pakikiapid, hindi ka tapat. Kaya, ang requirement po sa kasalan, tapat. Tapat tayo sa Diyos
tapat tayo sa ating pangako, tapat tayo sa ating paglilingkod, tapat tayo sa pagharap sa Kanya. Walang maipipintas sa atin na tayo po'y gumawa ng hindi nararapat. Kaya sa ganitong kalagayan, ano po ang nangyari sa Israel nang sila po'y hindi naging tapat? 3:14-8 na aklat ng Jeremias, atin pong basahin. Magsitakas kayo sa pakikapit. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao, ay binasa ko na yun. 6:18. Magsitakas kayo sa pakikapit. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikapit ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Next, Jeremias 3:14-8. Kayo manumbalik o tumalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Aking nakita ng dahil dito sa pangangalon niya ng tumalikod na Israel, aking silang pinalayas, aking siya pinalayas, at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapalit na Huda, kundi siya man ay yumaon at nagpatuto. What is the meaning of this? Minsan po, mabasa natin sa Biblia, ang Israel malao ng walang Diyos na tunay. Walang tagapagturong serdote at walang kautusan, sapagkat sila'y tumalikod. Bakit may Huda pa? Ano yung Israel? May Huda pa. May kapatid na Huda. Mayroon pang Israel. Mga kapatid, ang Israel at Huda, pag binabanggit po sa the book of Jeremiah, ay tumutukoy po yan sa divided kingdom. The kingdom of Israel, consisting of 10 tribes, and the kingdom of Judah, consisting of 2 tribes. The tribe of Judah and the tribe of Benjamin. Nangyari po kasi, ang nagkaroon ng United Israel, the United Kingdom, UK of Israel, sa panahon ni Prophet, ni Haring David, na pagkaisa po niya ang buong lupain under his monarchy, na maglilingkod sa Diyos, napupuri at luluwalhati sa Diyos. Ngunit, in the end of the day, in the long run, ng kanilang paglilingkod, ay nagkaroon ng feud sa politics, sa religion, nagkaroon ng tinatawag na splinter group, bumukod, at ang reason ay kasalanan. Ang dahilan ay kasalanan. Sapagkat nagkasala si Solomon, ay na makita ng propeta Ezra, naku ika, paano mangyayari dito? Nung makita niya mga prinsipe, nakita niya mga hari, nakita niya mga saserdote, nakita niya ang mga pinuno, nakita niya ang mga prinsipe, ang asawa, foreigner, mga supot, o mga hindi tuli sa pananampalataya, o mga taga-ibang bayan sa pamamagitan ng tinatawag ng mixed marriage, na ang layunin ay political power, na ang layunin economic power, na ang layunin ay tinatawag na alliance of forces. Dahil sa alyansa nila sa ibang bansa, nakita ngayon ng mga propeta, ay ganito masama ang nangyari. Yung mga prinsipe pupunta sa digma, yung mga asawa nilang foreigner, dala-dala yung Diyos-Diyusa. At yung mga Diyos-Diyus ang dala-dala nila, yun ang sinasamba ngayon ng mga susunod na hari at susunod na pinuno. Kaya, mula pa sa simula, hindi po nais ng Diyos na ang kanyang bayan, na ang kanyang mga tao ay mahaluan ng ibang paniniwala. Mga kapatid, sapagkat pag nahaluan ng ibang paniniwala at napasok ka ng Diyos at sa sarili mong tahanan, mawawala ang Diyos na buhay, ang mapalit ay ang Diyos na patay. Ang Israel ay bumagsak. Tumalikod na Israel. Sabi ng hari, huwag kayo pupunta sa Judah. Sapagkat ang Huda po, yan ang southern kingdom, nandyan po ang Mount Zion, nandun po ang Temple Mount, nandun sumasamba. Ngayon, ang ginawa ng hari, para huwag silang lumipat sa kabilang bansa, sa kabilang tribo, sa kabilang bayan,
Gumawa sila ng sarili nilang asera, ng kanilang sariling tabernacle, ng sariling tagapagturo, ng sariling mga propeta, at sariling mga pare na hindi galing sa lahi ng Levita. Nag-introduce siya ng new learning of religious rituals na kahawig ng ibang bansa. Nagalit po ang Diyos, pinadala ng Diyos ang mga bansang makapangyarihan sa Israel at silang lahat ay nilipol na magkakasama. Mula po noon, sa history, tinatawag nilang the lost 10 tribes of Israel. Hindi na maintindihan kung nasaan na yan. Sapagkat nasama na yan sa mixtures of races sa ibang bansa. Ang natira na lang ay ang Huda, pero hindi nagtagal, nagtaksil din ang kanyang kapatid na Huda at siya man ay yumaon at nagpatutot. Naging taksil sila sa Diyos. Yung ugnayan ng kasal. Yung sagradong bagay na nakasulat ng kanilang katapatan sa isa't isa ay hindi po nagpatuloy. Bakit po natin sinasabi ito? Sapagkat the history repeats itself. Kung nangyari yan ng unang panahon, mangyayari din yan sa Christian churches. Sa panahon natin ngayon, ay maaari ding mangyari na dumating ang panahong wala nang sasamba sa tunay na Diyos. Bakit po? Sapagkat napunta na sa maling paraan ng paglilingkod dahil sa ang simula. Ang pinagsimulan po na niyan ay pag-asawa lang sa laman. pero nadamay ang espiritu. Nagsimula sa laman, nadamay ang espiritu. Bakit? Ano gagawin mo sa prinsipe na tinuruan ng Diyos eh? Dahil nag-asawa nga ng prinsesa ng Ehipsyo eh. Pupunta yung prinsipe sa digmaan. Yung anak ay maiiwan, lalaki ngayon sa piling ng ina. Iyan ni ka, si Mama Mary. Iyan ni ka, si Papa Jesus. Laraw. Paano ngayon lalaking mananampalataya? Hindi na niya naasikaso ang kanyang anak sapagkat nagkaroon nga ng mixed marriage. Intermarriage between, na kung tawag nila, interfaith. Kaya marami pong pagkapatutot na nangyayari sa daigdig. Naalala niyo ba nung araw na dinig ko natin na tinatawag na political prostitute? Pati political prostitute din. Bakit? Bata ni Mayor. Pagdating na araw, nandun sa kampo ng kalaban ni Mayor. Ikaw Mayor ng aming iboboto. Ikaw lang ang karapat-dapat dito. Pagdating ng araw, nasa kabilang kampo. Ano tawag po doon? It is a political butterfly. Kung saang bulaklak makakasipsip ng tamis, ng pakinabang, ay doon patutungo ang kanyang isip ay hindi nakatutok kung ano ang kanyang prinsipyo na kanyang tinitindigan. At ganyan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sabi nga ni Senator Bongo, it is very dirty. Bakit ka hindi very dirty? Ang boss mo si Duterte. Ang boss si Duterte. Kaya dirty. Bakit? Sinira po nila ang dangal ng opisina. Tatakboy ka ang presidente. Sabi ka ng boss ko, huwag muna, nag-vice. Di ba? Mangiyak-ngiyak ng isang araw. Tagal ako nangangampanya, 23 days na ako. Go. Bongo. Lumakay ka, BP ka. Ngayon, nag-presidente uli, kahapon. At ang masakit, sa Lunes, ang mga kalaban ni Sara Duterte, si Digong Duterte mismo. Ano kaya nangyayari sa Pilipinas? Ang tawag ko doon sabi nga nung akin narinig nakakasira ng banks. Sisira ang banks ko sa iyo. Bakit po nagkakaganon? Ganyan po ang tao kung saan maharap, kung ano ang naisip niyang mabuti para sa kanya, pero manatili siya doon sa kanyang tinitindigang prinsipyo na maniwala sa kanya at hindi ang tao'y tutuloy niya ang prinsipyong yun. At yan ang prinsipyo ng IDBCJ. Sabi nga, hanggang may kapatid na sumasamba, mananatili po tayo sa pagkasama-samang ito kahit isa na lang. Kaya po, bakit kasal?
Bakit kasal? Bakit papasok ang salitang kasal kay Kristo? Dalagang malinis, kasal kay Kristo. Kasi sa tradisyonal na pag-aasawa, hindi mo makukuha sa mo ng kalabit lang. Kaya nung araw po, may nadinig ako mga Muslim, malamuhi ka pare, masarap kang mag-asawa ng Tagalog. Pag nakakalabit mo lang magkakaasawa ka na. Eh dito sa amin na mahal ka mag-asawa. Eh magkano makakuha ang halagang pinubos mo? Sabihanan mo para ikaw ay makasal. Eh kaibigan po kasi Muslim, pangalan si Kamaruddin Samsudin. Taga Marawi. Wala na po dyan, nasa Taytay daw. Kamaruddin nga ako, magkano baka ako nagastos mo? Ako ikay gumastos ng kalahating milyon. Meron po kasing dowry. Meron kang ibibigay. Bago makuha, mga kapatid, tradition po yan, na talaga meron kang ipakikita. Nung araw po, bago kang mag-asawa, kung 7 taong kang magsisibak ng kahoy, ng paglilingkod, sabihan mo, gagawin mo yon. Si Jacob, bago mapangasawa niya, ang kanyang sinisinta. Ang sinisinta niya yung bunso, hindi naman yung ate sabi nung kanyang biyanan, dito ka sa aming bansa, isang patakaran, bago mo mapangasawa ang bunso, kailangan pangasawahin muna ang ate na maglilingkod ka sa amin ng 7 taon. Kamot ang uli ni Jacob. Mahal na mahal niya yung bunso. Sige po ika. Naglingkod siya ng 7 taon, kay Laban, para mapangasawa niya si Rachel. Si Leah. Si Leah yung panganay. Then, dahil nga papangasawahan niya yung bunso, hindi naman yung ate, como tradisyon sa kanila yun, another 7 years na paglilingkod sa biyanan niya para mapangasawa niya talaga ang kanyang sinisinta. May halaga o wala? Yung panahong ginugol mo, yung oras na ginugol mo, yung paglilingkod na ginugol mo, ay isang malaking halaga para ibigay mo, para makabahagi ka na tinatawag na mahalagang pagtubos na gagawin para mapangasawa. Ganyan po kamahal ang pag-aasawa sa tunay na dangal ng dalagang malinis. Kaya nung araw, sa tradisyon talagang may mga porseros yan. Aalayan mo ng yan, ang mahalaga. Yun talaga ang tradisyon Si Kristo po, mga kapatid, nang siya'y tumubos. Ang tawag po doon, ang kanyang uri ng dowry o bigay, buwis buhay. Hindi po ba? Para matubos niya ang dalagang malinis na maging kanyang sariling pag-aari. Kaya po ginamit lang salitang kasal para ipakita na merong kang sacrifice na gagawin. Hindi po ang kasal, pag ayaw mo na. Sabi nga ng matandang biyanan, pag hindi ka kayo magkasunay, maghiwalay ka kayo. Yan po ang kadalasang payo Mali po. Bakit? Wala pong batas na ipinahihintulot na pag hindi nagkasundo. Sabi ng Biblia, dahil ika dito, si aking pinalayas. Pero hindi pwedeng palayasin. Bibigyan mo ng sulat ng paghihiwalay. Sa Mosaic Law, sa batas ni Moises, merong diborsyo. Probisyon ng divorce, at tinatawag po doon ay letter, sabihin mo, ng paghihiwalay. Pero i-apply mo yung letter na yan. At ang provision ng paghihiwalay, kala Moises, kung masumpungan mo ng asawa mo, ay masumpungan mo ng hindi kapuri-puring bagay. Naku po, napakalalim niyan. Pag hindi mo nakita ang nakapuri-puring bagay, ang provision niyan ay naka-open. Kumbaga sa technicality of the rules, maraming pwedeng daanan ang hindi kapuri-puring bagay. Ano po yun? Susulat ka ngayon sa pare, amo, hihiwalay na po kami Kasi po, ayon sa batas ni Moises, nasumpungan ng hindi kapuri-puring bagay. Ano ba ang basis ng sinasabi mong hindi kapuri-puring bagay? Hindi po kami magkaanak Go! Hiwalay na kayo. Soli mo na asawa mo. Pwede po yun. Kay Moises. Amo, hinihiwalay mo na po yung asawa ko
Sapagkat hindi ko na po nakakita ang kapuri-puring bagay eh. Ano ba ang basis mo ng hindi kapuri-puring bagay? Napaka daldal po eh. Bungangera po kasi eh. Hindi, iimbestigahan niya. Hindi kapuri-puring bagay. Pwede mong hiwalayan. Sabihin, lahat ng maisip ng tao na di kapuri-puring bagay, hihiwalay mo yung asawa ko kasi naging dabyana na eh. Ang laki-laki na eh. Pwede mo ba yun? Kung payagan mo pare, dahil sa provision ng di kapuri-puring bagay. Pero pagdating po kay Kristo, wala pong divorce. Subalit, merong exclusive divorce clause. Exclusive lang po yun. Alin po yun? Liban sa pakikiapit. Kung makita mo na meron na siyang iba, nakita mo na hindi na siya tapat, na yun lang po ang doon lang po na nababaliwala ang tinatawag na kasal. First, makapag-asawa ka ulit. Pero hindi pwedeng gawin mo lagi yun. Na nag-asawa ulit ako kasi wala pong lalaki na ipagmamalaki niya sa buong daigdig na ako po'y member of the club. Na ako po'y kasama sa mga taong lagi natataihan ng tai sa ulo. Wala po. Mga kapatid. Kaya mahirap po ito. Kaya sabi ng mga apostol, naku ika, kung ganyan ang kalagayan ng pag-aasawa, masabuti na huwag mag-asawa. Bakit po natin pinag-aralan ng bagay na ito? Pinakikita po dito ang halaga ng kasal. Mga kapatid. Sa kasalukuyang panahon, nais po itong palambutin ng ating mga batas ng lipunan. Nais po nila na ito'y beyond the rules. Ay lagpasan pa ang rules. Alin po yun? Pwede na po na magsama sa ibang bansa ang lalaki sa lalaki. Tawagin po nila asawang pwede na mag-ispadahan. Lalaki sa lalaki eh. Babae sa babae. Dahil daw ang rules na nila sinasabi ay equality of laws. Pantay-pantay ang tao, maaari. Hindi po. Talagang marangal, mahigpit, at dumadaan talaga sa prosesong nakaayon sa katwiran. Ngayon, ito pong kay Kristong tinutukoy. Kaya po mahal ang kasalang ito. 20-28 po na aklat ng gawa. Pakinggan po natin. Gaano kahalaga yung presyo. Gaano kamahal. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano po ang ipinangtubos? Dugo ng Panginoon sa makatuwid doon sa kasamento ng kasal. Doon sa ugnayan ng kasalan ng iglesia at ng ating Panginoon Jesucristo, ang inilagda po doon sa kasalang yun ay dugo. Ang tintang inilagda sa iglesia ng kasalang ni Kristo at ng iglesia ay ang mahalagang dugo ng ating Panginoon. Isipin po natin, ang tintang ipinirma ay dugo, buhay ng anak ng Diyos. Napakamahal na halaga, mga kapatid. Dahil lang sa pagmamahal, dahil lang sa tinatawag po nating unconditional love. Dalisay na pagmamahal na iniukol ng Diyos sa kanyang bayan para maging kanya. Para maging kanyang sariling pag-aari upang malinis sa kasalanan. Hindi po kasi malilinis kung walang sacrifice of blood. Anumang bagay na nililinis ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya dapat luwalhatiin ng Diyos. Kaya tayo po sinisikat natin na luwalhatiin ng Diyos. Dahil po sa halaga ng pagkatubos sa bawat isa, sa 19 hanggang 20 na aklat na unang Korinto, o hindi ba ganyan naalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili.
Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nung mabasa po ito na iba, kaya ika sa aming samahan, bawal ka ang manigarilyo. Dahil daw, luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Ang sigarilyo kay bisyo. Kaya ika sa amin, bawal ang uminom ng alak. Sapagkat sinisira mo ang templo ng katawan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ha kapatid, bakit po sinabi na luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos? Paano natin luluwalhatiin ng ating katawan ang Diyos? Sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Sa preamble na binasa ko kanina, kayo magsilapit sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, dala-dala mo ang iyong katawan. At sa iyong pagharap sa Diyos, dala-dala mo, mga kapatid, ang iyong espiritu at kaluluwa na inihahain mo. Kaya nga alang-alang ika sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap, ang inyong katawan, na isang haing buhay, banal, kaaya-aya, na siya ninyo katampatang pagsamba. Kaya ang pagsamba, pasasalamat, gagaya ng kapatid na Richard Angelo Luis. Katulad ng ating isinasagawang paglilingkod, ito'y offering. Is a sacrifice of thanksgiving. Siya pinagkapasalamat sa Diyos na di masayo na mga pagkapala at sa banibagong taon ng kanyang buhay. Birthday, Ganun, banibagong taon ni Brother Richard Angge Baluis na nasa si Brad ngayon? Nasa barko o nasa Taguig? Kasi Navy po siya, Navy officer yan. Hindi ko alam kung nasaan man sapagkat ito po ay part ng kanyang pagluwalhati. Kaya po, kung ang ating katawan nakaharap sa Diyos, kasi po meron po kasi iba, ako naman ay sumasamba sa Diyos sa ilalim ng balon. Araw ng linggo, nasa ilalim ng balon. Naghuhukay, sa kanyang trabaho, ang naaalala ay Diyos. Hindi po dapat yun. Hindi rin po pwedeng tanggapin. Nasa palengke ka, titinda ka, o nasa mall ka, nandun ka, ang naalala mo ay ang Diyos para sambahin siya. At ganun din po, ang kapatid na sumasamba at humaharap sa Diyos sa oras na ito, na inihaharap na ang kanyang katawan, na ang kanyang namang pag-iisip ay nasa ilalim ng balon. May pagkakaiba po ba yun? Wala. Sapagkat ang pagsambay pagharap. Lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hingin natin ang kanyang pagkapatawad, ang kanyang bendisyon at pagkapala. Luwalhatiin natin ang Diyos ng inyong katawan sapagkat tayo binili sa halaga. Yan po ang ibig sabihin. Hindi ang ibig sabihin, sininghot mo yung sigarilyo. Sinira mo yung katawan ni Kristo, yung katawan na luluwalhatiin. Hindi. Kasi kung yun po ang arguments, dahil ang sigarilyo ay may carbon dioxide, wag ka pumunta sa Maynila. Wag ka pumunta sa Maynila sapagkat masisira mo ang iyong katawan. Meron pong tao napakahilig sa maraming tubig. Ang tubig pala, pag sobra tubig, masama rin sa katawan. Lalo-lalo na ang pag-inom ng soft drinks. Dadami po ang kasalanan pag in-apply yung Baptist movement doctrines ng tinatawag na pagsira sa katawan. Bakit? Ang soft drinks, inimbento po yan, panghugas, panglinis ng inidoro. Soda. Pag nilinis, kumuha ka ng soft drinks, at wala kang muriatic acid, yun ang panlinis mo. Yung Coke, napakainam po nun. Mga kapatid, na panlinis ng inidoro. Kasi yun talaga ang purpose. Bakit siya nilikha? Hindi para inumin. Nung mainom ngayon, ang Coke, o yung cola na yun, nakita ng tao, napakainam pala nga na inumin. Sapagkat pag ikaw ay busog at nakainom ka ng may cola, talagang refreshing. Kaya hindi pa pwede yung Baptist
doctrine na sinisira ang katawan. Sapagkat ang ibig sabihin lang po nun, sa pag-aaral na ito, yung pagluwalhati sa Diyos, kakasangkapan natin ang ating katawan sa pagpuri sa Kanya. Ngayon, upang maibigay sa Diyos ang pagluwalhati sa pamamagitan ng ating katawan, ano ang laging paalala ng tunay na mga ngaral sa mga kapatid sa IDBCJ? Roma 6:12 hanggang 13. Ito ang nakasulat at pakinggan natin. Huwag nga maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanya mga pita. Huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap ng kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Halimbawa, tulad po ng ating dila, hindi ba sangkap yan eh? It's part of our body. Hindi po ba? Ating dila. Kung ang lalabas sa ating dila ay paglait at hindi papuri, ginamit natin ang sangkap na ito laban sa Diyos, hindi ginamit sa pagpuri. Ang ating pag-iisip, part din ng ating sangkap yan, ng ating katawan, ang ating pag-iisip. Kung ang lagi mong iniisip ay ang kaperwisyuhan ng kapitbahay mo at ng kapwa mo, ginagamit mo ang sangkap ng iyong katawan na kasangkapan ng kasalanan. Pero kung ginagamit mo ang sangkap ng iyong katawan para maging payapa, ang iyong buhay at pakikitungo at paglilingkod, mga kapatid, niluluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng sangkap ng iyong katawan sapagkat natuto ka magpatawad, natuto kang magpahinuhod, natuto kang magpakababa, at natuto kang magmahal at umibig ng iyong kaaway. Kaya yung sangkap na ito ng katawan. Kaya po, sa Biblia, ang mga apostol, merong 4 greatest sin. May 4 na dakilang kasalanan. Greatest sin. Great sin. Na dito umiikot kadalasan ang buhay ng mga Gentile people. Ano po yun? Gawa 15:20 at 29. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa maikahawa sa Diyos-Diyusan. Ang Diyos-Diyusan po kasi, hindi lang naman ribulto eh. Hindi lang ribulto ang Diyos-Diyusan. Pag ikaw na ang nagiging Diyos sa sarili mo, niluluwalhati mo na hindi ang Diyos. Ikaw ay mananamba na sa Diyos-Diyusan. Bakit po? Sa isang talata po ng Biblia, sinasabi po dito na patayin nga ninyo ang inyong sangkap. Kaya pagsamba sa Diyos-Diyusan, hindi lang asumamba ka sa ribulto, kundi yung sangkap ng ating pagkataong masama. Nandiyan po kasi yung sangkap na yan eh. Hindi nawawala yan eh. Kinakailangan diyan kontrolin at alisin. Kaya nga may paglilinis, may pagsampa. Sapagkat hindi guarantee na ikaw ay nabautismuhan, hindi ka na magkakasala. Walang matuwid na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Tayo pinaglilingkod sa Diyos ay pwede pa rin tayong magkasala. Sapagkat yung sangkap na ito ng ating pagkatao, yung tinatawag na evil side ng ating pagkatao ay nananatili hanggang tayo nabubuhay. Subalit kung yan po ay ating mapatay, masugpo, mahadlangan, alin po yun? Ang mga sangkap ng katawan na sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman. Na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya, pag ikaw ay naging sakim, tawag po sa Bulacan, sakre. Baka kapatid, sakre. Sakim. Yan minsan yung apelido, pangalan. Hindi na masama yung salitang makiyaw eh. No? Dahil sabihin na makiyaw ka. Pero pa itong tinatawag na salitang sakim, yung may laro nung araw ng bata eh. Ano yung laro na yun? Si Pac-Man. Kain ang kain. Sino maharap? Kanya yon. Akin to. Akin yun. Akin to. Mga kapatid, naging sakim.
ang tao. Dahil sa gusto niya yung bagay na hindi kanya mapa sa kanya pa. Na yan ikay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sa mga tuwid, magsilayo kayo sa ikahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapit, sa laman at espiritu. Kaya nga sa pag-aasawa ng mga kapatid, para hindi ka madamay sa pakikiapit sa laman at pakikiapit sa espiritu, iayos mo ang iyong pag-aasawa. Sapagkat yan po nagsisimula ang pagbagsak ng isang bansa, ng isang bayan, ang Israel, na nagsimula po sa pag-aasawa nila on the ground, na nahiwalay sa Diyos, na apektuhan ang pambansang relihiyon dahil sa nadalan sila ng Diyos. Umabot sa pakigapit sa Espiritu at sa binigti at sa dugo. At kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, Kasel Brad, 29, at kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, binigti at pakigapit, kung kayo mangilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Dito lang po iikot. Karaniwan ang nagiging problema ng mga kapatid. Sabi ko nga po, pag nawala ka sa Diyos na buhay, diretso ka sa Diyos na patay. Pag nawala ka sa Diyos na buhay, kaya po, mahalin natin ang Diyos na buhay, ibigin natin ang ating Diyos, huwag po tayo lumimot. Napaka mahal po ng halaga ng pinantubos sa lagdang inilagda sa kasalang kay Kristo. Precious blood of Christ. Para lang matubos niya ang bayang kanyang minamahal, ang dalagang malinis na kasal kay Kristo. Unang Tesalonica 5:22 sa 23. Pakinggan natin, layo ninyo ang bawat anyo ng masama. Pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Ang mahalaga po ay kapayapaan. What is kapayapaan? Peace. Minsan napakahirap po i-define ang salitang kapayapaan. Sa kasalukuyan po, ang ating gobyerno, ang ating kongreso ay nagpo-propose ng 28 billion pesos para sa kapayapaan. Ako po yung natataw Pagdating sa mga senador, meron itawag na House Bill, pumasa na yan sa lower house. Pagdating sa Senate, kinaltas nila ng 4 billion ang budget para sa kapayapaan. Tawag po diyan ay yung Communist Fund Against Insurgency o NLCA, NCLEC, kung ano man tawag po doon. Against communism, against terrorist organization. Ang kamahal. Pinopondo po yan sa military, pinopondo po yan sa mga barangay. 28 billion. Kaya dito sa gobyerno ng daigdig, ang kalaban mo lang 10,000, bilyon-bilyon ang gagastusin mo. Para lang sa tinatawag na kapayapaan, hindi masumpuan ng kapayapaan. Mauubos ang pondo ng bansa para bilhin mo ang tinatawag na kapayapaan, sapagkat ang kapayapaan alam ng tao, mga kapatid, ay kapayapaang panglupa. Kapayapaan pang sarili, pero yung kapayapaan na tinutukoy ng Biblia ay kapayapaan ng iyong sariling kalooban. Paano ka magiging payapa? Magiging payapa ka kung masumpungan mo ang kapahingahan ng iyong kaluluwa. Paano pumasumpungan ang kapahingahan ng iyong kaluluwa pag ikaw ay matutulog ng mahimbing? Matutulog ka man ng mahimbing sapagkat wala kang dinaya na sinuman. Matutulog kang mahimbing sapagkat wala kang inapi na sinuman. Matutulog ka ng mahimbing sapagkat wala kang pinasama na sinuman. Hindi mo nakagalit ang iyong kapatid. Napatawad mo ang iyong kapatid. Payapa ka sapagkat ikaw ay nagpatawad. Yun ang kapayapaan na kay Kristo. Pero pag ang isip mo ay nabubusit ka lagi laban sa iyong kapatid, wala sa iyo ang kapayapaan.
nawawala sa iyo ang kabanalan, nasisira ang iyong pagkatao, nagkakaroon ka ng malaking kapintasan. Mga kapatid, ewan ko mangyayari sa mga politikong to na kumakanda to. Anak, lalabanan ng ama. Ama, lalabanan ng anak. Vice President Digong Duterte versus Sara Duterte. Ano nangyayari sa ating bansa? Kapatid, may malalim na bagay po yan. Baka naman nagkakagalit doon sa yaman. Kasi ang balita ko, ang Sara Duterte, hindi po nakapapasok na Malacanang na hindi dadaan kay Bongo. Lahat, hindi sila nakikita mag-ama. Pupunta ka doon, hihingi ka ng clearance kay Bongo. Kaya parang naggagantihan. Hindi drama ang nangyayari. Talaga may feud. May kagalitan sa pagitan ng dalawang paksyon. Dahil dalawa asawa na. Pag dalawa asawa mo, merong common law wife, merong original. Mahati yan. Bakit? May pakinabang yan eh. Donasyon? Saan pupunta ang donasyon? Didiretso ba kay Elizabeth Zimmerman o didiretso kay Hanilet? Ang maging pangulo ng bansa, it is a multi-billion business. Kaya pinag-aawayan niya. Kaya iba, takbo naman ng takbo, hindi para manalo. Sapagkat merong pondo. Kaya po, sa ating paglilingkod, sa ating pagkasama-sama, mga kapatid, ay turo naman sa atin yan, mas pasakop tayo. Tingnan lang natin ang laro ng daigdig. Yan ang nangyayari. Nakatatawang tingnan. Ang tinatawag na wedding of the political forces. The wedding ng tao. Pinagmamalaki nila, no? Kinasal na si Ellen Adarna. Saka si Derek Ramsey. Nakaganon pa yung hita. Nakita ko doon sa mga vlog nila. Yung kayo magkatuluyan. Sabihin lang nila, hindi ka materialize ang aming relationship. Hindi lang nag-materialize ang kanilang relationship. Di iwanan na lalaki. Mga kapatid, mula pa sa simula, sabi ng Diyos, kumayo kayo at magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Hanggat hindi nagagawa ng tao na ma-manage niya, mapamahalaan niya ng may kaayusan ang kanilang relasyon, mga kapatid, ang kanilang ugnayan, napakahalaga po na ugnayan. At ang ugnayang yan, mga kapatid, ay huwag malalagot sa bawat iya sa atin. Higit sa lahat, sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Magkagulong-gulong man ang daigdig, maghirap man ng daigdig, mabago man ang takbo ng panahon. Sabi nga kay Kabad na Leon, isang araw, Brad, pagdating ng next year, new leaf yan. Bagong henerasyon yan. Bagong Pilipinas. Hindi naman natin dinig, may bagong buhay, may bago ng bansa, bagong bansa, bagong diwa. Nadinig ko doon sa yun daw susunod na presidente. Di na bago presidente ngayon. Kung ikaw ay nandun, hindi ka nakaship doon sa pwede mo iship. Kaya magbuboom ang economy next year. Magbubukas ba? Mag-face to face na ba? Limited pa lang. Dito ba sa Nueva Ecija, meron na bang clearance na pwede na meron na bang program na ginagawa ngayon dito? Na possible. Sa Maynila po ganun magbabago ang lahat ng yan. Mag-o-open ang ekonomiya, kaya yung mga kabataan, lalabas na muli. Sa paglabas na muli, nako, problema na naman. Marami na naman matitesbon. Nawalang asawa. 3 out of 10 Pilipina, testboon. Ay, ang bilis nung pag-akyat nung ng tinatawag po na pag-akyat ng bilang ng mga Pilipino. Wala naman trabahong malinaw. Yung ating education system, pahina ng pahina. Kaya minsan po, naasabi ko, magsundalo na lang kayo. Binabibiro ko yung mga kapatid, anak ni Batari, alam mo ako, Brad, magsundaluhin na natin. Tingnan mo si Brad Richard, di ba?
Ito yung sundalo, inaano ko to, di ba, Sis Eva, no? Maliit lang to eh. Pero nung pagkalabas sa training, bato-bato katawan. Ano kaya nangyari, Kido? Inalisan na ata ng cellphone si... ka-online pa uli? Dinilig uli. Malalapit na kamo siyang makarating sa Mindanao. Mainam po yung ating mga kapatid, nagsisikap. Katulad ni kapatid na Richard Balwis, Navy officer to. Ba't ilan na ba barko natin ngayon? Ba't na ba yung mga order nating barko? In order ng Pangulong Duterte? Kasi po, ang western border ang problema ng Pilipinas. Kaya tuloy ang hiring ng Navy officers, ang Navy enlisted personnel. Dahil sa Celebes Sea, sa Sulu Sea, sa West Philippine Sea, sa South China Sea, kinakailangang mabantayan ang karagatan ng Pilipinas. Sabi nga ni Yorme, naging Pangulo ko, ang ating western border ay pasisiklahin, palalakasin ang ating defense mechanism. Anong ginawa ng ibang bansa? Ang ginawa ng ibang bansa, gawin mo rin. Ay lumakas sila hindi sa kanilang Navy, lumakas sila sa pamamagitan ng kanilang Chinese militia, the Blue Guard. The Blue Guard of the South China Sea. Lahat ng mga isda nila, binigyan ng malalaking bangka, nilagyan ng armas. Dala-dala ang watawat ng China, sige. Pag mangisda kayo ng mangisda dyan, i-poach nyo ang kabangyaman ng Pilipinas. Ang dami nila. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Pilipinas po ang number 1 sa maritime nung araw. Dito nanggaling ang mga tauhan ni Genghis Khan sa Mongolian warlords, sa Mongolian Empire. Dito ginagawa ang mga sakyang pandagat. Magaling ang ating mga Pilipino sa tinatawag na paglalayag. Di mo si Brad? Nasaan ba siya? Nasa... hindi, wag nang tanongin. Baka sabihin ng officers. Wala siya sa Taguig. Hindi yan ang bahay nila sa Taguig. Kaya Brad, si Brad Richard Balwis, nanganak na may asawa. Pero buntis na, di ba? Oo nga. Ang dami kong hindi alam. Marami mga inaanak natin yan eh. Marami kong hindi na alam doon sa naging dahil nga sa pandemya, hindi na rin nakikita-kita. Pero bagamat lumuluwag na unti-unti, lalo na sa Maynila, pero wala pa rin tayo mga ministro na dinadala sa Maynila sapagkat ang nilalagang available, ready lang na si Bernadoro daw eh. Ang problema, si Cabanadoro, napuno ng ng lamig sa katawan mula ulo hanggang pa, lumaki ang mukha. Ngayon, unti-unti na umiimpis. Bakit na nagkaganon? Vaccine. Kasi meron siya talaga dating allergy. Ngayon, second vaccine niya na Pfizer or Moderna, lumaki. Kaya wala pa kami instruction na mag-deploy na sa mga kapatid sa Manila. Pero, gayunpaman, kung ano ang ninais ng ating pamunuan sa proseso, ay hindi tayo mahadlangan. Sapagkat ipinahintulot na po ang online services. Mga kapatid. Ang mga bata ay hindi pa makakilos ng maliwanag. Kaya naka-online man tayo sa bahay ng ating mga kapatid, sa mga dako na kanilang kinaroroonan. Mas mahalaga lang po sa ating online pasalamat, online pagsamba, na naka-online talaga kayo. Parang si Cabanasian Miguel, nasa San Juan, nag-aaral sa Taguig. Naka-uniforme siyang pantaas. Taguig Elementary School ba? Pero yung paa naman niya, nakatungtong doon sa ganun eh, parang kumakain, Batanggayin niya kumakain, di ba? Pag kumakain Batanggayin niya kapatid, nakataas ang paa pag masarap ang kain doon sa kanyang nag-online siya eh. Nakaharap, naka-uniform, nakatutok ang sarili sa isang mahalagang gawain. Tulad ng ating kapatid na Richard Balwis, na hanggang sa panahon ito, kahit siya po'y isang Navy officer, sa anumang larangan kanyang pinag-usubikapan, hindi po nawawala ang pananampalataya sapagkat mula pa noon, sa unang mga lingkod ng Diyos na mga hintil, noong una pa, kautubo na rin na may mga senturyon and military officers na alagad ang ating panansuris at mga apostol na mga pangunahing nagsikap sa pananampalataya sa pamamagitan ng disiplina ng paglilingkod.
ay pinagpapatuloy po nila saan man sila makarating, ano man ang kanilang misyon, ano man ang kanilang dakong patutunguhan, ay hindi nawawala ang faith. Yan ang pananampalataya. Dala-dala mo yan kahit saan ka makarating. Hindi mo bibitawan iyong ipaglalaban, iyong paninindigan. Kaya sa pagkakataon pong ito, kapatid na Richard, sa bisa ng karapatan, pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga ngaral na kinakasangkapan, tanggapin po ninyo ang basbas ng kanyang pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Mga kapatid, tayo po isama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali pong ito, dakila ka ba matapos na aming mapag-aralan ang indong butil ng iyong mga katotohanan. Loobin mo po, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso, naway aming malakaran at maisa kabuhayan habang pinautang po kami ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, salamat po. Maraming salamat po sa karapatan na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nasa kabila po ng kasalukuyang takbo ng panahon, ay amin pa rin pong malaya na gagampanan ang mga katungkulang isinabalikat mo sa aming mga buhay. Yamang inibig mo po na kami makabahagi sa bayan, yung sariling pag-aari. Sa bansang ito na aming sinilangan ay nilubog po makabahagi kami sa iyong banal na pagkatawag na ikinasal kay Kristo sa loob ng iyong banal na tahanan. Ang dalagang malinis, nakapuri-puri at ikinararangal dahil po sa mabuting gawa na aming pong pinagsisikapan na maiukol at maiyalay sa iyong dakilang harapan. Dakilang Ama, narito po ang iyong anak na naghahain ng pasalamat. Pagpalain mo po siya sa kanyang kalagayan. Tulungan mo po siya sa kanilang pamumuhay at pagsasamang mag-asawa. Biyayaan mo po ng mabuting kabuhayan. Alalahain mo palagi siya sa oras at araw ng kanyang buhay at paglilingkod. Sa karagatan man o maging sa kalupaan, tanda kong kanyang kinaroroonan ay manatiling isang lingkod mo na makakasama po namin ang maging kasiyahan at kaligayahan ay mag-aliw sa lahat ng iyong mga palatuntunan. Ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga anak na nagsisikap at patuloy na nagsusumamong. Kung hindi mo kami tutulungan ay tunay na wala po kaming magagawa. At Panginoon, patuloy mo kaming kalingain. Buksan mo palagi sa amin ang pintuan ng pagkaunawa. Lubusin mo na po sana sa amin ang iyong mga kagandahang loob na aming matanaw at makita ang halaga ng patuloy at tapat na naglilingkod sa iyo upang sa dako paroon ng aming mga buhay. Maihantong po namin ang aming buhay at paglilingkod. Dumating man ang panahon ng wakas ng lahat ng mga bagay, mga alipin na po kaming karapat-dapat na magsipagmana ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Umaasa po kami ng iyong pagkapala at banal na bendisyon na iginawad mo po sa bawat iya sa amin at sa iyong alipin naghahain ng pasalamat. Ang lahat ng hinihiling po namin sa tanging pangalan po lamang at karapatan ng bugtong pong anak si Yesu Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kami na iyong alipin, ikisa sa iyong giling, dalangin ay inihahain, sana ay marapatin. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan gagaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin na
ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan ng bayan ng kaloob. Panginoon, aming Diyos, Panginoon, amin po sa lahat na pagtaglay ko sa aking mga kamay, ang naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lawin po sa ating magamit lamang po ng bakang pangasiwaan at langit kahayag, kalalaganat ng iyong mga banal na mga Opo, Panginoon. katawag po po Panginoon, mga lalaki at babae, mga kasama po namin pagpurit, dadakila sa iyong Amen. Panginoon, aming Diyos, Panginoon, Diyos sa lahat. Lubos po ang aming pagtitiwala ng sa anak nito. Gayun din ang nakayanang handog na anak mo nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na sa iyong nakalulugod sa iyong kaitasan. Matalarin po sana itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay. Upang karapat-dapat po kaming tawaging tagapagmana ng pangangkong buhay na wala. Amen. Panginoon namin Diyos na makapagmana po sa lahat. Hindi po namin makalimot ang bilangin sa iyo, kami yung mga anak sa kapan sa dakilang gawain. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, na mapagkakakitama sa mga lamang po ng banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagpapad sa matungkuling niyata mo sa aming mga buhay. Kaya hihiling kita sa lamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananaw at si Kristo. Amen. Doxologia, mga kapatid. Espiritu mia penuh baisa At ngayon, sa bisa ng karapatan, ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na ay maghari sa ating mga puso. Mula ngayon at magpakailanman. Amen.